This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Actually, ang barangay Graceville, pangalawa kami sa pinakamalaking barangay sa buong San Jose del Monte, Bulacan. Pag maraming populasyon, marami rin ng problema, peace and order, basura. Meron din po kami problema sa pangkabuhayan ng mga tao kasi marami yung mga unemployed dito sa amin. First year ko as barangay captain, talagang hirap na hirap po ako. Sa dami ng barangay hall na napuntahan ko sa buong Pilipinas, masasabi kong kakaiba ang Graceville. Masyadong busy. Parang maliit na city hall, pero corporate ang dating. Ramdam mo agad, umuusad ang barangay. Walang maliit o malaki, mahirap o mayamang lugar pagdating sa matinong pamamalakad. Basta mahusay ang gawain, malayo ang mararating. Ako po si Doc Eddie. Tunghayan natin ang modelong barangay ng Graceville. Isang galing po. Sa barangay Graceville, busy rin ang lahat. Inabutan namin ang isang earthquake drill. Every time and then, I tried my best na i-train po yung mga tao na gusto para maging handa po sila sa kalamidad na darating. Dating presidente ng Disaster Management Council ng Bulacan, si Kagawad Renz Ablaza. Isang physical therapist at matagal nagtrabaho abroad, siya ang chairman ng Health at Education Committee ng barangay. Iba ang sistema ni Renz sa pag-aalaga ng taga Graceville. Sumama ako sa tinatawag niyang bisikleta klinika. Sabi ko, ilalapit ko yung kalusugan sa kanila. Ang buong Graceville, marami po dito, sulok-sulok lang na maliliit. Which is kung bisikleta siya, may access na makapunta dun sa lugar na yon. Napakalaki po ng aming barangay. We have 31 homeowners associations and subdivisions dito. Inukit ang Graceville mula sa dating barangay Gaya-Gaya noong 1991. May 7 zona ang barangay. Sa National Housing Project o Towerville Phase 6, madalas dinadala ang mga informal settler mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa halos 45,000 populasyon ng Graceville, higit 6,000 ang mga narelocate. Isa sa mga malaking problema mo or challenges, ito yung paglagay dito ng mga squatters galing sa Manila, Quezon City, Pasay, nandito ngayon sa Graceville. Ano ang ginawa mong programa para mas ma-assimilate mo sila? Kasi madami yan, di ba? Oo nga ho. Miniting ko yung mga tao ko dyan. At sinabi ko na kayo po hindi na ho taga Maynila. No? Tayo po ay para-paras ng mga Bulakenyo. Tayo ay taga San Jose del Monte, Bulacan. So, mamahalin na ho natin itong ating lugar. No? Ang Graceville po kako, sayot sa gusto natin ay model barangay na. No? So, sana ho ay makipagtulungan kayo. No? Sa konsultasyon sa mga taga Graceville, nabuo ang Let's Go, ang programa ng Model Barangay. Livelihood, education, training, services, good governance at opportunity for all. Sila nagsabi, may problema ho tayo sa pangkabuhayan, kaya naging livelihood siya. Maraming hindi nakakapag-aral, kaya naging education siya. Wala kaming kasanayan, no? So, lumabas yung training at hindi maayos ang serbisyo, kaya lumabas yung programang services at yung hindi transparent, ang nanunungkulan, good governance. At kami mga senior, kami mga kabataan, nandineglect kami, kaya opportunity for all. Mapanagutang pamamahala ang tawag ni Kapitan Len Garcia sa umiiral na sistema sa Graceville. May employee handbook para sa mga nagtatrabaho sa barangay at performance evaluation. Kahit nasa probinsya at hindi sentro ng negosyo, high-tech, naka-ATM na ang payroll, may CCTV at computerized ang mga transaksyon sa barangay hall. Hindi pa pwede yung aabot ng
10 minuto, ano, yung mga pagkukuha sa amin dito ng mga dokumento, yung mga barangay clearance po, ano, yung mga business clearance, yung cedula, yung mga construction clearance. At kung hindi naman makakapunta sa barangay hall para kumuha ng dokumento, ang barangay mismo ang pupunta sa may kailangan. Meron kaming ginawang rolling barangay pa rin eh. Kami na pupunta doon sa mga bawat zona. Kami na naghahatid ng serbisyo. Dadala namin yung mga computer po namin, yung staff po ng barangay. Doon kami nag-i-issue ng mga dokumento. At least hindi na rin sila magko-commute. Nakatulong daw ang rolling barangay sa pagtaas ng kita ng Graceville dahil sa mga kumukuha ng clearance. Matutuwa ang mga supporter ng Freedom of Information dito. Transparency ang bukang bibig ng mga opisyal at hindi pakitang tao. Ang budget ng barangay, bunga ng konsultasyon sa lahat ng sektor. Ang pondo, nakalahad sa bawat lugar. Usually kasi ang pagpupondo, ginagawa lang ho nung ng kapitan, ng treasurer, since 2007. No? Kasama ho sila na tinatanong kung saan ba pwedeng dalhin ng pondo ng barangay. Ano. Naging magandang resulta, parang nanumbalik yung tiwala ho nila sa ating barangay. Flag ceremony. Every Monday, bumababa po ang lahat ng barangay on the spot para masabi po ng mga mamamayan sa napupuntahan po naming lugar kung ano pa ba ang pinaka-importanting bagay na dapat matugunan ng barangay. Si Luz Erenio ang head ng Volunteer Community Workers ng Graceville, ang takbuhan ng mga may problema sa barangay. Kami po ang shock absorber ng mga problema po. Kami po yung 7 community workers. Meron po kaming schedule ng duty po dito. Kami po mismo ang pumupunta po dun sa kanila para matulungan. Napakahirap po, lalo po dito sa ating barangay na mayroon po tayong relocation. Buhay at patay, inaalalayan ni Luz. Inilalapit sa DSWD o sa congressman ang mga nangangailangan ng pampagamot at pampalibing. Nag-aabot din ang Graceville ng 1,000 pisong burial at 1,000 pisong medical assistance sa mga mahihirap. May ambulansya rin ang bawat zona. Katulad ng bisikleta klinika ni Kagawad Renz, ang trabaho ng mga BCW ay kasama sa mahabang listahan ng mga serbisyong barangay. May SWAT o Solid Waste Management Action Team na namamahala sa pang-araw-araw na kalinisan sa buong Graceville. Nandoon yung barangay police kalinisan, nandoon po yung eco-aid, utility, at saka yung garbage truck collector. Aabot po sa 20 katao. Dalawa ang truck collector namin. Dahil problema ang basura kahit saan, tuloy-tuloy raw ang pagtuturo sa mga tao kung paano mag-segregate ng basura. May sariling materials recovery facility ang bawat zona. Ang akin po mga pulis kalinisan, sinisita lang kung nagsusunog, bawal po yon. May batas sa Under Republic Act 9003. Bukod po dyan, may ordinansa din po sa barangay. So, pwede silang tikitan. Pero sabi ko, kung first offense ay pakiusapan lang, huwag uulitin. Pero pag naulit, ay titikitan na sila. Walang duda na gumagana ang programa sa basura ng Graceville. Ang Eco Park ng barangay ang patunay. Yung Eco Park namin, na dating yungib po yan, wala nga gustong pumunta dyan, matambak ng basura, at walang kapakipakinabang na lugar. Pero kita naman ho ninyo, mayroon tayong palaisdaan dyan, at maraming nakikinabang po sa lugar na yan. Maraming nakukuha mga gulay. At yung mga herbal medicine, meron po kami dyan sa likod po ng Eco Park. Natuto na rin po yung mga tao doon po sa ating kampanya nga na dapat maging malinis at maayos yung ating kapaligiran. Barangay clerk po ako. So, ano pa ang mga natutunan mo sa pagtrabaho mo din sa Graceville? Una-una po yung disiplina sa sarili mo at the same time po yung respeto. Scholar ng Barangay Graceville si Erica Valdez, isa sa may 500 kabataan na natulungan at patuloy na sinusuportahan ng programang pang-edukasyon ng Let's Go. In-screen naman din po kami. Yung average ko naman po, pumasok naman din po sa hinihingi po nilang average. Indigent yung mga priority po nila. So pati po mga honor student, tas po yung mga ALS passer, tas po yung mga matataas din po yung average. Housewife ang ina at retired government employee ang ama ni Erica.
Nakapagtapos na siya ng BS Education sa Bulacan State University at pumasa na rin sa board exam. Saan mo gusto magturo? Dito rin po, sa Graceville National. Kasi hindi na po naalalayo sa puso ko tong barangay na to. Dito ko rin po natutunan kung paano ka magmalasakit sa mga kapwa mo na mahirap din po. 2,000 pesos kada semester ang binibigay ng barangay sa mga scholar. Naitawid nito ang tuition ni Erica. Pang-araw-araw na gastusin na lang ang iginapang ng pamilya. Ilang mga scholar ng barangay ang malapit na rin makagraduate ng kolehiyo. Under po sa amin na 6 points program yung education, yun ang pinaka-importante. Kasi yun ang magpapabago ng buhay natin. May laman tayo kapag nakapagtapos tayo. Lumalapit naman din kami sa iba't ibang agency. No? Ang Graceville kasi daycare to college eh. Bawat zona may mga daycare center po kami. Meron kaming elementary at high school at sa amin din yung Bulacan Polytechnic College. Para sa mga kabataang hindi talaga kayang pag-aralin ng mga magulang sa kolehiyo, pinatupad ng Graceville ang Alternative Learning System o ALS. So ito yung pa-practice. ALS 4-in-1 ang tawag sa scholarship ng Graceville para sa out-of-school youth. Libre ang uniforme, training, tuition at proyektong pangkabuhayan. Mabilis na napapakinabangan ng ALS scholars ang natutunan sa training na pinamamahalaan ng TESDA. Sinusuklian ng mga scholar ng barangay ang tulong na kanilang nakuha at nakikinabang ang buong Graceville. Nagbibigay ko sila ng mga gamit sa schools at yan tuwing summer po yan ay pinamamahagi po namin sa mga estudyante. Sa mga mahihirap po namin mga estudyante sa daycare, sa elementary. Yun yung programang gamit mo, sagot ko. No? Nagbibigay sila ng free tutorial sa mga bata na libre. No? Mahina sa English, mahina sa math, parang covenant po namin doon sa mga sa eskwela ng barangay. Hindi lang para sa mga kabataan ang mga libreng training. Magaling ba magwan si ma'am? Magaling? Parokyano ka ba? Ako ngayon lang. Tapos kung hawak lang ng kamay niya, alam mo. Ilang taon na po kayo nagkukan? Nagbe-beauty? Ano po, dito po sa barangay, mga simula sa TESDA, 5 years. 5 years na. Ito ko training ha? So mga ilang kayo? Marami po. Mga ilan? Mga ilan? Mga 60 plus. 60. Sa 60 ilang kayong tumuloy? Ay lahat, nag-graduate kami. Parlor na ang terrace ng bahay ni Erlinda. Bukod sa pagiging hairdresser, volunteer community worker din siya. Kasama sa samot-saring trabaho nila ang pagtuturo ng kanilang natutunan sa TESDA. Tuloy-tuloy kasi ang mga libreng training sa Graceville. Mga profesional na taga-barangay rin ang voluntaryong nagbabahagi ng kanilang nalalaman sa isang Barangay Speakers Bureau. Malaki ang pasasalamat ng mga senior citizen sa mga napupulot nilang kaalaman sa training. Yung mag-senior na po, nag-seminar po kami dyan ng pagtitinda ng sari-sari store naman po. Nalalaman ko doon sa tulong ng barangay yung pagkakamali ko kung bakit ako bumarta. Chicharong baboy ang dating negosyo ng pamilya ni Aling Melba. Milyong piso raw ang naabo nang masunog ang kanilang pabrika. Lumipat sila sa Graceville at dito natuto kung paano gumawa ng atsara. Mas alam na raw niya ang tamang pagpapatakbo ng negosyo. Natuto po ako ng paghawak ng negosyo, yung puhunan, sipare, para kumalaman kung ilang gastos, araw-araw, magkano tinutubo, ganon sa loob ng isang linggo, ganon. Kaya lang pag naikwenta mo po yung pala, ay malaki. Ang piso po araw-araw sa loob ng isang buwan ay malaki pala. Ay noon po, hindi ko binibilang po yun. Kaya yun ang pagkakamali ko. Kaya malaking bagay na itulong ng barangay sa akin dahil ang lahat ng hindi ko nalalaman ay natutunan ko lahat doon. Dahil sa mga training at seminar, mistulang malaking manpower agency ang Graceville. Marami ho kaming mga manpower, kinakailangan sila, ready ho sila. No? Meron po kaming, ang tawag po namin ay BEST, yung Barangay Employment
services and trainings. Just in case na nangangailangan sila ng mga skilled workers, mga electrician, mekaniko. Graceville na ho ang nag-recommenda. Kami na rin ho, kasi at least may tiwala sila dahil rekomendado po ng barangay. Walang naiiwan sa Barangay Graceville. Lahat isinasama para makinabang sa mga programa. Bata o matanda, nag-aaral o hindi, malusog o may kapansanan. Ang Graceville ang kaunang nagbigay ng parang pension. Ba? Sa May mga, pension? Sa mga Magkano? 500 nga lang ho. Per month. Kaya lang sa mga indigent po yun. Nasa 30 ang senior citizens na tumatanggap ng pensyon mula sa barangay. Ang mga serbisyong ito ay binibigay din ng Graceville sa mga persons with disability o PWD. May 300 PWD sa Graceville. Alaga sila ng barangay. Binibigyan kami ng purchase ng gamot. Pag-check up sa kanila. Gaano kadalas ang check-up? Every week po naman. Week? May pumupunta ng doktor dito? Kung walang silbi ang tingin ng marami sa lipunan sa mga PWD, iba ang Graceville. Binibigyan nito ng pagkakataon ang mga may kapansanan na maging kapaki-pakinabang. Nagdi-deliver po kami ng bed. Nag-aayos po ng mga upuan po. PDTD po. Ang plano na magkaroon kami ng livelihood niya. Magkakanak po kami ng livelihood sa susunod na linggo. Kami po gagawa ng soap, ulit ng sabon. Sabon, dishwashing, pabango. Pabango. Yung mga ganun po. Bracelet po. Bracelet. Aba. Nabago raw ang takbo ng buhay ng mga PWD sa Graceville. Ginagawa ko sa amin, parang binabatukan. Pinalalait. Pero sa ngayon, nabawa dito sa Graceville? Ngayon wala na. Wala na talagang tanggap kami kasi pag salita lang, kahit mamalit, manlait mo, may kaso na po yan. Ayun ang wala sa kanila. May sariling opisina ang mga PWD sa Barangay Hall. May pwesto rin sila sa Eco Park kung saan pwedeng itinda ang mga nagagawa nilang souvenir at iba pa. Bukas din ang barangay sa iba pang paninda ng taga Graceville. Malaking tulong daw ito, sabi ni Mang Eddie, na nagtitinda ng peanut butter. May nagawa kami ng peanut, pwede namin maglagay kami sa barangay na ipa-consignment muna. Kung maghihintay lang kami ng order siyempre wala pa yun Ngayon, kung sa barangay mayroong naka-stack sa barangay, nabibinta nila doon, nadi-dispose doon. May pwesto rin sa barangay ang tindang pandesal ni John John. Natuto rin po ako dito sa barangay natin. Nagkaroon din ng training for baking. 1 buwan din po ako nag-training. Gamit ang ipon nilang mag-asawa, nagtayo ng bakery si John John. Mabili ang kanyang pandesal. Sa per day ko is maabot ako ng almost 1,000. Tapos pag weekends, nasa 1,000 mahigit na ho. Magkano ang kinikita mo sa bakery mo? Buwan-buwan? 6,000 to 7,000 no. Ang mga dating hindi pinapansin, pinagkakakitaan sa Graceville. Kaya kung mapapansin niyo po sa Graceville, yung mga open spaces, karamihan po dyan, yung mga gulay, ang mga pananim. So wala kang halos makakita dyan ng mga talahi, buwan naman na mga na hindi ba pakinabangan. Ang dating creek na tapunan ng basura, ngayon taniman na ng gulay. Naisip namin na gawa ng isang resolusyon na lahat ng open space muna hindi pa ginagamit ay pwedeng pagtaniman. Nabuo natin yung Samagra, yung samahan ng magsasaka sa Graceville. Sabi ni Kagawad Almercano, may waivers Homeowners Association at sa may-ari na lupa na root crop lang ang itatanim. At aalisin ang pananim kung kakailanganin na ang lote. Nakipag-ugnayan ng barangay sa City Agriculture Office para humingi ng ipinamimigay na seedlings. May NGO rin na nagturo kung paano gumawa ng organic fertilizer. Magmula nga nung tinataniman na siya, nakikita pala nilang napapakinabangan. Kaya sila mismo rin, yung mga malalapit na bahay doon sa lugar na yon, sila na mismo din na nag-aalaga, napapakinabangan din nila. Halos 1 buwan lang talagang pinakikinabangan na nila. Masaya at kontento ang mga taga Graceville. Nagpapasalamat sila sa estilo ng pamamalakad ng barangay. Walang naiiwan. Laging handang tumulong sa lahat ng kanilang pangangailangan. May problema kami, naidadaing namin, natutulungan naman po kami. Katulad po ng wheelchair, isang salita ko lang po, binigay po sa amin ng kapitan namin. Kung hindi na magamit, pwede po ibalik.
Ang mga natutulungan, handa ring suklian ang ginagawa ng barangay para sa kanila. Lahat ng tao dito sa aming komunidad nagpa-participate, nagbibigay ng magandang suggestion kung ano pa po ang dapat namin gawin para ikauunlad ng aming barangay. Sunod-sunod ang pagkilalang natanggap ng Graceville, bunga ng mapanagutang pamamahala ng barangay. Lagi mo silang kalahok sa lahat po ng ginagawa ng ating barangay, ayun po ang napansin ko na naging effective po dito sa barangay Graceville. Yun ang talagang magpapalakas yung mamayan Kaya sabi ng ating mamayan, yun yung nakikita mong napaka-mahalagang sangkap ng pamahala sa kahit anumang posisyon ng ating pong hinahawakan. Tunay nga ng barangay ang unang tagapagbigay ng serbisyong publiko. Ipinakita ng Graceville na kayang abutin ng lahat ng mahusay at mapanagutang pamamahala. Simple lang yan! Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin, pagbabago na lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing po. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.